Amen. At maraming salamat sa Panginoon. At muli tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Salamat sa kanyang kabutihan at sa buong sa linggo na siyang nagpala sa atin. Salamat sa higit sa lahat spiritual na buhay. Pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Muli ay tayo bumabati kay Sister Bell. Happy birthday. At sa lahat po nagdaraos ng kanilang birthday. Higit kayo pagpalain ng Panginoon. Bagamat mayroon ding lungkot na sa mga kapatid natin na pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Lalahain natin palagi sila sa dalangin. Mr. Joby at saka si Brother Adrian. At mga kapatid ay tulungan niyo rin ako sa panalangin. Sa aking pagtayo rito. At sa di pagtagal tayo po ay natayo. Babasahin po natin yung teksto na pagbabasayan ng mensahe dito po sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6. Hebrew 6, 4 to 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Sa Tagalog, sabi po rito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng makapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Tayo po sandali manalangin. Ang banal na pangyarihan sa lahat, magpuri ka namin, pinapasalamatan namang Diyos sa iyong banal na salita, na siyang nabasa, na siyang pagbabatayan ng aming pag-aaral sa oras na ito. Dalayan namin, Panginoon, ang paunguna at pagbabasbas ng Espiritu Santo sa aming pag-aaral sa oras na ito. Dapatin mo ang bawat isa, Panginoon. Dapatin mo ang Diyos sa iyong gagamitin. Kalinisin mo, Panginoon, pakabanalin. Bigyan mo nawa ng karunungan ng gagaling sa iyo, inspirasyong makalangit amang Diyos. Na masaysay ang banal na salita na may kaliwanagan, Panginoon. O maunawaan namin to amang Diyos. Mapakain na aming mga kaluluwa. Bigyan muli kami ng kalakasan, encouragement. Gitsa sa aming buhay spiritual. Na ito'y maging bigay ng isang magandang motivation, Panginoon. Patuloy kayo maglilingkod sa iyo, maging tapat sa iyo. Hanggang katapos-tapusan na yung buhay. Kaya dinadalangin namin namang Diyos, ang iyong mga anak na makikinig at sa lahat pa makikinig sa madarating na araw. Pagpalain mo ang bawat isa man Diyos. Matugunan nawa ang pangailan ng bawat kaluluwa. Sa pangalan pa Jesus, maraming salamat dalangin. Amen. At ang pabagat mga kapatid ng pag-aaral natin ay yung foretaste of heaven. Sa Tagalog, ano ba yung foretaste? Unang patikim ng langit. Yan. Ngayon, kung titignan natin sa Biblia, nakasulat dyan, kung babasahin mo yung Biblia, nakasulat dyan yung foretaste of eternity. At nung nangangaral ang Panginoon, ito isa sa kabilang sa kanyang pangaral yung walang hanggan. Ibig sabihin na pagkatapos ng buhay na ito, mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa mga Kristiyano. At meron ding walang hanggan na tinukoy ng Panginoon Jesucristo diyan, yung walang hanggang kapahamakan. Kaya dito sa ating pag-aaral sa oras na ito,
Bibigyan muna natin yung kahulugan ng foretaste of heaven. Sabi nito, ang foretaste of heaven is an early or partial experience. Yan. Partial experience of joy, peace, and love, and the presence of God that a Christian will enjoy fully in eternity. Ibig sabihin, dito pa lang may patikim na ang langit. At sabi rito, it is a God giving us in part what we will have in full forever. His presence, His joy, His peace, His love, His holiness. Yung foretaste of hell, meron ding definition. It is a partial experience of misery, separation, darkness, and consequences of sin that characterize eternal separation from God. It is experience of life apart from God. Mga kapatid, kung nakikita niyo yon, pag sinabing foretaste, may patikim na ang langit patungkol sa mga buhay na nagaling sa kalangitan. Yung mga pagpapalang makalangit, mayroon din patikim ang impyerno sa mga taong hindi rin susunod sa ating Panginoon. Kaya ito'y para sa lahat sa atin na nandito pa sa lupa. Sapagkat hindi nagkulang kailanman ang Panginoon. Sa bawat isa, na paalalahanan tayo doon sa mga masaganang pagpapala na binibigay niya at meron din paalala doon sa mga hindi sumusunod sa kanyang kalooban. At mga minamahal na kapatid sa Panginoon, dito sa ating nabasa na mayroong mga sinabi rito sa banal na kasulatan na patikim na galing sa langit. At dito natin mapag-aaralan, dito tayo magsesentro sa teksto nito na unang-una na sinabi rito na sa Hebrews 6 verse 4, unang-una sabi niya, for those who were once enlightened. Actually, warning ito, pero dito natin kinuha kasi yung pag-aaral natin. Unang-una, mayroong enlightenment na naggaling sa langit. Amen, mga kapatid? Yung kaliwanagan. So, the foretaste of heaven comes through enlightenment. Ang Panginoon, sa pamagitan ng kanyang banal na salita, binuksan yung ating kaisipan. Binuksan yung ating puso at kaisipan sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Kaya mayroong preaching of the gospel. Ang ginagawa natin, tayo nagpipreach ng Word of God upang mabuksan ang puso at kaisipan ng mga tao tungkol doon sa mga makalangit. Amen? Malalaman natin dito yung una patungkol sa Diyos mismo. Kaya na pag-aaralan natin yung mga attributes of God. Ano ba ang attributes o yung katangian ng ating ng Diyos? Alam natin na God is powerful, mayroong omnipotent, omniscience, alam niya lahat, God is love, diba? Omnipresence, siya nasa lahat ng dako. So napag-aaralan natin lahat dito. Nakikilala natin ang Diyos. Nakikilala natin na He's not only a God of love, but also a God of justice. So, dito, nagkakaroon tayong enlightenment. At higit sa lahat, na pinapakilala ng Panginoon ang kanyang mga plano. Kaya alam niya, dito pa lang, malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos. Bakit ba tayo nandito sa lupa? Bilang tao, bakit niya tayo nilalang? Tayo lang ba ay magtatrabaho, kakain, magpapayaman, mag-i-enjoy, tapos mamamatay? Ganun lang ba? Hindi, mga kapatid. Higit pa doon. Kasi yung buhay dito sa libutang ito'y patikim lang sa buhay sa walang hanggan. Amen? Hindi tayo basta lang dito isinilang ng ating magulang para mabuhay lang dito ng ganun lang, mamuhay tayo ayong sarili.
kundi tayo ay napapailalim sa gobyerno o pamamahala ng Diyos. Amen? Na maalaman ang kanyang mga batas o yung laws o rules. Mayroong mga dapat nating malaman at sundin. Kasi ang alam ng tao, 10 Commandments, pupunta sa simbahan, magsisimba, tapos balik muli sa buhay na regular at gagawa ng kasalanan. Hindi po ganoon, mga kapatid. Sapagkat kung iyon ang siyang nasa puso at kaisipan at buhay ng tao, wala rin siyang patutunguhan na mabuti. Sapagkat siya rin pa rin ay magkakasala. Ngayon, higit nating makita na hindi lang natin marinig. Amen? Hindi lang natin marinig ang salita ng Diyos, kundi ito ay malaman natin, magkaroon tayo knowledge, magkaroon tayo ng kaunawaan. So mayroon knowledge, mayroon tayong understanding, at higit sa lahat, ito ay tatanggapin natin to at paniniwalaan na ito sapagkat ito ay galing sa Diyos. Kaya binabasa natin ito sa Biblia, hindi lang basta pinapaliwanag natin sa ating sariling opinion. Kaya hinihingi natin palagi ang patnubay ng Espiritu Santo upang tulungan na tayong may pangaral at may paliwanag ito. At kung paano makita natin plano ng Panginoon, pinapakita rin natin yung mga tunay na pagsamba. Kung paano nating sambahin ang Panginoon, sabi niya, sa Espiritu at katotohanan. How to worship God in spirit and truth. Kasi ang dami nagwo-worship sa Diyos. Mali ang kaparaanan sapagkat ginagamit yung kaparaanan ng tao. Kaya kung ano-ano yung iba-ibang klase ng pag-worship nila, iisa lang ang tinatanggap ng Diyos na klase ng worship. To worship God in spirit and truth. God is a spirit. Kailangan yung espiritu natin, ating kaluluwa, ang siya ring nag-worship. Yung truth is about His Word, His Gospel. Kailangan ito rin ay hindi lang natin malaman kung hindi ito ay ating sinusunod sa araw-araw dahil that is a form of worship. So mayroong worship inside and outside the church. Kaya maging maliwanag, mga kapatid, at salamat sa Panginoon dumating sa atin ito. Amen. Amen? At dito rin nakita natin yung fortress of heaven, dumating yan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Siya nagpakilala. Pinakilala ang Diyos Ama at ipinakilala ang kaharian ng Diyos. At nalaman natin kung sino ang kabilang sa kaharian ng Diyos at hindi kabilang. Kasi, mga kapatid, kuminsan, yung standard ng tao, yun ang sinusunod para siya mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po pwede. Kaharian ng Diyos yan, kaharian ng langit, dapat masunod yung standard ng Panginoon. At yung kanyang standard ay madali. Ang kanya, kaya sa pamagitan ng ating Panginoon, nakita natin ang mga minamahal na kapatid na ito ang kalooban ng Diyos. Dito sa John 12:46, ang sabi niya, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. I come a light to the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Mga kapatid, ang sanlibutan ay nasa kadiliman dahil sa kasalanan. Pag sinabi mong darkness, nandun ang kadiliman, walang katotohanan dyan. Mayroong error. Nandyan yung deception, nandyan yung kasalanan, nandyan yung mga masasamang bagay, nandyan ang diablo. Pero dumating ang Panginoon, dala niya yung ilaw. Amen? Dala niyang ilaw at higit sa lahat, ipinangaral niya ang katotohanan. Amen. Kaya nga sabi nga, I am the way, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life.
No one can come to the Father except through me. John 14:6. Kaya ngayon, ang tao na nasa kasalanan, consider siyang bulag. Consider siyang nasa kadiliman. Kaya dumating ang Panginoon upang gamutin ang bulag. Ang dami niyang pinagaling ng mabulag physically at the same time spiritually. Mayroon tinatawag na physical blindness or spiritual blindness. Kaya pag bulag ang isang tao, hindi siya nakakakita ng kaliwanagan. Hindi niya namamalas ang kagandahan ng kanyang kapaligiran. Ganon din, pag mayroong spiritual blindness, hindi niya nakikita ang kagandahan ng plano ng Panginoon. Hindi niya nakikita ang kagandahan ng magandang hangarin, magandang buhay na ino-offer ng Panginoon dito sa libutang ito at sa susunod na buhay. At higit sa lahat, mga kapatid, wala ng Panginoon sa ating piling, nandun na sa langit, pero mayroong Espiritu Santo. Salamat sa Panginoon na mayroong Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng conviction. Siya nagbibigay ng revelation. Yung conviction, kino-convict tayo kung tayo mayroong kasalanan. Siya rin nagbibigay conviction kung tayo ay nagkakamali. At inire-reveal sa atin yung salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng kaunawaan. Binibigyan tayo ng illumination o kaliwanagan at higit sa lahat, tayo'y nilalapit muli at binabalik palagi sa Panginoon kung tayo nagkakamali. Yung mga nagkakasala, nasa kasalanan, binibigyan conviction para sila manumbalik sa Panginoon. Di pa napakaganda. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay maghirap dito sa libutang ito at higit sa lahat sa buhay na sa kabilang buhay. Ayaw ng Diyos na ang tao ay pupunta sa impyerno sa mga tao mamamatay. Gusto niya ang tao ay pupunta sa langit. Sabi nga, ang tao ay pupunta sa impyerno hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, kung hindi pinili nila na pumunta sa impyerno sapagkat ang kanilang buhay ay masasama at hindi sila humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya hindi natin masisisi ang Panginoon. Dahil ngayon pa lang, binibigyan na tayo ng kaliwanagan. Amen. Dito sa susunod na sinabi dito, Hebrews 6:4, heavenly gifts, tasted the heavenly gifts, for taste of heavenly gifts. Ngayon, ano yun mga tinatawag ditong kaloob ng sangkalangitan? Ano yung mga kaloob? Bilang Kristiyano, mga kapatid, ang number one na kaloob dyan at ultimate gift ng heaven, ang kaligtasan. Salvation na dala ng ating Panginoon. Kaya namatay ang Panginoong Kristo para mamatay sa ating mga kasalanan, mabayaran lahat ng kasalanan ng salibutan. At ito ang dakilang regalo na ibinigay sa lahat ng tao. Irrespective of religion, irrespective of nationality, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na ito ay ating natanggap. Na nung naranasan natin binigay sa ating kaligtasan, nung tayo nagsisi ng ating kasalanan, sumampalataya tayo sa ginawa ni ating Panginoon, at tayo nagdesisyon na susunod sa Panginoon, tayo pinatawad. At nakamta natin kaligtasan. Amen ba, mga kapatid? At yung kaligtasan yung mga kapatid, anong unang nadama natin? Kagalakan. Kagalakan na tayo'y pinatawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan. At binigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating kaisipan, na tayo pinatawad na ng Diyos at tayo rin, mga kapatid, ay nagkaranas na nawala na yung galit ng Diyos sa atin. At tayo rin ay nagkaroon ng kapayapaan sa ating buhay at tayo rin mapayapa maging sa ating kapwa-tao. Isipin niyo, mga kapatid, yung kaloob ng sangkalangitan
Dito sa Ephesians 2:8-9, sabi niya, "For the grace you have been saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Tayo sa pamagitan ng biyaya, tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ating sarili, kundi ito ay kaloob o regalo ng Diyos. Upang sino man ay hindi malaki. Ngayon mga kapatid, mayroong tayong tinatawag na bagong buhay. Ito'y magandang kaloob ng langit na binago yung ating buhay sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating masamang ugali maliban lang sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng Diyos na kung mayroon pang mga ugali dyan na hindi pa mabago, pwede nating ipabago sa Panginoon. Pinatikim na sa atin ng Panginoon ang langit. Kinakailangan tayong bilang hindi lang naligtas, kundi tayo mapasakdan sa pananampalataya. Maganda yung pag-aaral natin kanina. The second work of grace. The baptism of Holy Spirit na kinakailangan ito'y mapa sa atin individually, mga kapatid. At sasaliksikin natin ating mga sarili palagi sapagkat ito'y isang dakilang regalo ng Diyos na hindi lang tayo maligtas, kundi tayo lubos ng mga pabatid. Amen ba mga kapatid? Sabi rito sa Romans 6:22 and 23, "Datapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal." Amen? "At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Kita niyo mga kapatid, dito pa lang, nag-umpisa na yung buhay na walang hanggan sa atin. Amen ba? Nag-umpisa na yun sa lahat ng mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano. So mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Patikim pa lang ng langit, andito tayo sa lupa, nakasulat tayong ating pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit doon sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi pa nagsisi, hindi pa nanunumbalik, kinakailangan silang manumbalik. May pangako ang Panginoon. Mayroon pang oras na matikman din nila. Dito pa lang yung patikim ng langit. Na sila'y maligtas, sila'y lubos na mapatatanga. Di ba napaganda mga kapatid? Kaya binibigyan pa rin ng pagkakataon hanggang sa katapos-tapusan ng buhay or hanggang sa pagdating ng Panginoon. Mayroong pag-asa pa rin sa bawat isa. Kaya tayo nagpapatuloy sa pag-aaral, pagpipreach ng salita ng Diyos. Saman tayo naroroon mga minamahal na kapatid, nandito tayo sa grupo ng nasa iba't ibang bansa tayo. Bagamat tayo ay naka-Zoom, mayroon tayong mga lugar na ibinigay ang Panginoon na pwede tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na pribileho ito na ibinigay sa atin? Parte yan ng kaloob ng langit na hindi ka lang maligtas kung hindi ikaw ay magamit din ng Panginoon. At higit sa lahat mga kapatid na dito sa John 17:3, ang sabi niya, "At ito ang buhay na walang hanggan." Pakinggan niyo mabuti. "Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya yung sinugo sa mga matuwid bagay, si Jesucristo. This is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Alam mo ba na hindi natin nakikita ang Diyos Ama. Pero sa pamagitan ng ating Panginoon, nakilala natin siya. Ipinakilala sa atin. At ito yung eternal life. Sabi, ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makilala nila na isang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kung nakilala mo siya na siya tunay Diyos, nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya. Ang Diyos gusto niyang magkaroon ng tunay na relasyon sa atin. Di ba? Gusto rin natin. Kung ang diablo ba gusto magkaroon ng relasyon sa'yo, gugustuhin mo ba? Hindi. Kung ang masama gusto makipagrelasyon sa'yo, ayaw mo. Pero ang Diyos mismo, nagbigay ng initiative na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. At tayo, nung tayo naligtas, mayroong tawag na reciprocal action. Kaya na natin na makipagrelasyon sa Panginoon dahil binigyan tayo ng kaligtasan. Buhay na banal. Dahil hindi pwedeng makipagrelasyon ang Diyos sa tao makasalanan. Kaya kinakailangan maligtas, kinakailangan lubos ng pagpapabanal. Blessed are the clean in heart, for they shall see God. Mga kapatid, pagpatuloy natin. Sabi po rito, have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Ngayon, kung titignan mo, mga kapatid, partakers of the Holy Spirit, that foretaste of heaven, it transforms us according to the image of Christ by the Holy Spirit. Tayo naligtas, tayo lubos na papabanal, at ito ang siyang nagbibigay lakas, kapangyarihan, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay matransform katulad ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa ating Kristiyano, ang buhay natin ay Christ-likeness, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pakinggan natin mabuti ito. Ito sa 2 Corinthians. Dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18. Sabi niya rito, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Pakinggan niyo mabuti yung mga verse na ito, napakaganda. Datapat tayong lahat na walang talugbong ang muka, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kalwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya mula sa Panginoon na Espiritu. Kung basahin na sa English, sabi niya, now that the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, may freedom. But we all, with an open face, beholding as in glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ngayon, we're partakers, sabi rito sa ating binasa, of the Holy Spirit. Alam mo ba yung gawa ng Espiritu Santo? Nagbibigay ng conviction, at higit sa lahat, sa lubos na pagpapakawanan, yan na nagtatransform sa ating buhay para tayo maging katulad ni Kristo. Di ba napakaganda mga kapatid? Ngayon, bakit sinabi rito na may talugbong? Dapat tayong lahat na walang talugbong ang muka. Alam niyo yung pag tinakpan mo yung mukha mo, wala kang makikita. Di ba? Pero sabi rito, tayong lahat na walang talugbong ang muka na tumitingin gaya ng isang salamin. Ngayon, maraming tao natatalukbungan ang kanilang mga mata. Bagamat sila ay naniniwalang may Diyos, may talubong ang kanilang mga mata. Bakit kanyo mga kapatid? Sapagkat yung kanilang mata ng pananampalataya ay hindi nila nakikita yung tunay na aral ng Panginoon. Kasi sila'y natatalubungan ng aral ng tao. At tandaan nyo yan mga kapatid, nung araw diyan tayo eh. Kaya hindi natin makita yung katotohanan kasi yung aral ng tao ang pinapairal natin. Kaya maraming klase ng religion eh. Bakit?
Aral ng tao ang pinapairal, hindi aral ng Biblia. Pero kung aral ng Biblia ang pinairal, yung salita ng Panginoon, dapat makikipag-isa sa Panginoon, di ba? Kaya natatalubungan ang kanilang pananampalataya. Natatalubungan ang kanilang pag-unawa, ang kanilang understanding. Yung spiritual understanding. Ngayon, pag natatalubungan, hindi mo nakikita yung tunay, yung katotohanan. Hindi mo makikita yung tunay na aral ng Panginoon. Hindi mo, sa salamin, ano makikita mo dyan? Pag malinis ang salamin, na hindi natatalubungan, hindi mo nakikita mo yung mukha mo. Ito ngayon ang maging salamin natin po. Di ba? Pag nakita mo yung salamin at nakita mo may dumi, anong gagawin mo? Lilinisin mo. Gusto mo palagi malinis. Pero hindi lang mukha, kung hindi buong katawan, buong kaluluwa. Tinitignan mo yan. Na dapat, yun ang ating gagawin, mga kapatid. Sapagkat, ang Espiritu Santo, we are partakers of the Holy Spirit. It's the one transforming us according to the image of Christ. Amen. Ngayon, pag tayo na-transform sa image of Christ, kaya sabi na Christ-likeness, namumuhay tayo tulad kay Kristo. Meron tayong pag-uugali na tulad kay Kristo. Hindi makasalimutan. Nawa ito ang maging ano natin palagi. Ang aking pag-uugali ba ay tulad kay Kristo? Diba? Wala nang lumalabas sa atin na masama. Naman natin makikita ng ating puso'y malinis sapagkat lalabas lahat siya naman. Sapagkat nilinis na ng Panginoon. At sa makikita natin na higit pa tayong lumalago, lumalakas sa ating pananampalataya sapagkat higit na nagiging malalim ang ating relasyon sa Panginoon. Even our prayer is more deeper. Our worship is more higher. Mas mataas ang ating pagsamba. Ating paglilingkod ay may katapatan. Maging sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, higit tayong nagugutom na uuhaw. Mayroon tayong greatest desire na hindi lang tayo mag-aral, kundi mag-meditate, at higit sa lahat, yun ang gusto natin palagi, mga kapatid. Kaya kung saan ipinapangaral, nangangaral ang mga anak ng Diyos, nakikinig tayo. Dahil alam natin, nangungusap ang Espiritu Santo. Tayo'y nabubusog, napapalakas, na-encourage, nahahamon. At malalaman din natin, madidiscern natin kung ang nangangaral, hindi pinangungunahan ng Espiritu Santo, hindi rin tayo napapagpala. Kaya makikita natin na ito ang siyang magiging basehan natin. Mga kapatid, ng mga nangangaral, sa mga nakikinig, mga kapatid, sila ay pinapanubayan ng Espiritu Santo. At sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katwiran at kabanalan, sinusundan natin yon ng katwiran ng Panginoon. Sabi nga, yung mga marumi, nagpapakarumi. Pero yung mga malinis, higit na nagpapakalinis. Yung mga banal, higit na nagpapakabanal. Sapagkat, ibig natin maging higit na maging malapit sa Panginoon. Tingnan mo, pag yung mga taong nasa kasalanan, lumalayo sila sa Panginoon. Iimbitahin mo sila sa Bible study o anuman, napakahirap imbitahin. Lumalayo sila. Pero kinakailangan din maranasan nila yung makaloob ng langit, mapatikim ng langit, upang sila rin, mga kapatid, ay mapabilang din sa karya ng Diyos. At ang kagandahan nito, mga kapatid, pag tayo na-transform tulad ng ating Panginoon, yung mga makasalibutan ng bagay, mga kasalanan sa atin, inaayawan natin yan. It loses its attraction. Mapait ang dating sa atin yan. Sapagkat
alam natin na ito ay hihila sa atin. Ito'y hahawakan tayo at higit sa lahat, ibabagsak yung ating pananampalataya. Ang minamahal na kapatid sa Panginoon, partakers of the Holy Spirit, sabi niya, nag-uumpisa yan doon sa mga tao na nasa kasalan, kailangan nilang maipanganak na muli. Sabi doon sa John 3:5-6 na sinabi ng Panginoon na kinakailangan ang tao ay maipanganak na muli. Sabi niya ng Panginoon mismo, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." Amen? Sabi niya, that which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. Marvel that I said unto you, you must be born again. Nakita niyo doon sinabi pa, you must be. Mandatory yan. Kaya, paano mararanasan ang Espiritu Santo sa buhay mo? Ang paumuna, kundi ka may panak sa Espiritu. Ibig sabihin, merong new birth. Regeneration. Kailan mabago muli? May panganak ka muli. Mabago ang iyong buhay. Amen? At ang kagandahan yan, mayroon tayong witness. Ang Espiritu Santo. Na ang sabi rito, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, nandito ka pa lang sa lupa, matatawag ka ng anak ng Diyos. Hindi ang tao nagsabi, kundi ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa atin. Ako pala ay anak ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Napakaganda, hindi lang ito feeling o emotion, but karanasan na matawag ka anak ng Diyos. Hindi baling hindi tayo anak ng mga milyonaryo o bilyonaryo dyan. Tayo naman ay anak ng Diyos. Amen. Amen. At ito'y lubos natin pinagpapasalamat palagi sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat din sa mga kapatiran na ginamit ng Panginoon na karating sa atin ang katotohanan. Amen. Natikman din natin. Yung patikim lang namin. Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi rito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Sabi niya, elect according to the foreknowledge of God the Father. Sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. Anong nandun? Sanctification of the Spirit, ano niya? Unto obedience. Amen? And the sprinkling of the blood of Christ. Dito niya na napakita na noon pa man, mga kapatid, sa kaalaman ng Panginoon, tayo ay pinili ng Diyos Ama. Na tayo ay mapabanal. Amen? Tayo mapabanal sa Espiritu upang tayo ay magsitalima. Sapagkat tayo winisikan ng dugo ni Kristo. Mga kapatid, hindi ka pa ipinapanganak pero nandun na yung foreknowledge ng Diyos Ama. Tayo mapapabanal sa Espiritu. Sapagkat, mga kapatid, tayo ay umanggap sa Panginoon. Amen? At higit sa lahat, ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para tayo makapamuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Kala nyo kuminsan atin lang yon. Hindi. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Tandaan nyo mga kapatid. Tumutulong sa atin. Sabi pa rito, the partakers of the Holy Spirit shares in the indwelling and prayer. Sabi pa niya,
and fellowship. Alam mo pa dito sa loob ng iglesia. Kuminsan talagang nakakamiss yung physical fellowship, di ba? Nung umuwi nga kami, iba yung feeling. But gusto kong linawin sa inyo at sa Panginoon. Napakalaga doon, hindi lang basta physical, spiritual fellowship. Sapagkat ang Espiritu Santo sa kasama natin, sa fellowship, dapat nandyan yung Diyos. Amen? Nandyan ang presensya ng Espiritu Santo, nandyan yung mga naligtas, nandyan yung mga napabanal, at ipinapangaral ang katotohanan. Yan ang nag-comprise ng fellowship. At mga kapatid, dito natin madarama ng Espiritu Santo ay nasa kagalagitnaan sapagkat ang mga banal na salita at pinag-aaral, ito ay yung totoo. Kung saan nandun yung katotohanan, nandun ang Espiritu Santo. Amen? Kaya tayo ay maingat, maging lalo sa pag-aaral, sa pagtuturo, at maging sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin upang ipahayag kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng gusto sa tulong ng Panginoon upang ma-prepare ang pagpapayag ng kanyang banal na salita na mayroong kaayusan. At ito, mga kapatid, ay may Diyos na tumutulong sa bawat isa. Sa mga ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, pinapaging dapat yan. Kaya sabi nga, malinis na instrumento. Honorable vessel to be used by the Lord in preaching the gospel. At tayo'y kasama, mga kapatid. Kasama tayo dahil tayo manggagawa sa loob ng iglesia. At isang napakaganda noon, sabi nga sa ating mga narinig natin patotoo, tayo ay witness. Nagwi-witness para sa Panginoon. Doon sa Acts chapter 1 verse 8, basahin natin yon. Sabi niya, Gawa chapter 1 1:8. Sabi po rito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Alam mo, nagkamali yung rito. Yung isang religion na sila daw ang witness. Sabi niya dito na sila ay witness ng ganito, witness of Jehovah. Sabi niya, you shall be witness to me. We are witnesses of Christ. Sabi ng mismo Panginoon na sabi niya ng Panginoon sa Tagalog, tatanggapin ninyong kapangyarihan pagdating sa inyong Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. So, ang dapat tawag doon, we are witnesses of Christ. Amen? Oh. Sila hindi ginamit to. Kaya, ito ay nag-witness sa Panginoon sa pamagitan ng testimony. Amen? Kaya mayroon tayong testimony. Anong pinitestimony natin palagi? Yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi yung kung kinukwento-kwento mo lang yung mga material na prosperity. Hindi, it's more on spiritual prosperity. Hindi ko naman minawalang bahala yun, yung material prosperity, pero it's more on spiritual prosperity. Amen. Mga kapatid. Kasi pinag-uusapan natin dito yung patiking ng langit is more on spiritual, mga kapatid. Amen? At dito pa, doon sa nabanggit to ni brother kanina brother Randy sa Galatians ba yun? Yung fruit of the Spirit. Ngayon, ang inaano dyan palagi, mga kapatid, ano yung mga fruit of the Spirit? Yung bunga ng Espiritu Santo na dapat makita sa ating bilang mga anak ng Diyos. Diba? Yung pag-ibig, sabi niya, kapayapaan, kaya sabi sa Galatians ba yun? Chapter 2.
Ano ba yun? Saan ba yung fruit of the Spirit? 5:22. Galatians 5:20. 5. Yeah, amen. Sabi po rito, 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Nakita natin mga kapatid, na mismo ang gift, ang Panginoon, ang Espiritu Santo. Mismo ang Holy Spirit ang gift. At ito ang bunga pag nasa yung Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ito yung magiging batayan natin palagi na mayroon na tayong pag-ibig, mayroon na tayong katuwaan, mayroon tayong kapayapaan, pagpapahinuhod. Tingnan mo yun, kagandahang loob. Ibig sabihin, sa lahat yan kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. So, napakaganda mga kapatid yung makita yung magandang bunga sa atin. At dito pa sa ating teksto, ang sumunod doon sa verse 5, have tasted the good word of God, sabi niya. Kalasap ng mabuting salita ng Diyos. Ngayon ito ay napahapoyan natin kanina. Mabuting salita ng Diyos. Ito ay binuksan sa atin ng Panginoon, binuksan ng Espiritu Santo. Ito ay mabuting salita sapagkat ito ay katotohanan. Bakit mabuting salita? Sapagkat ito yung kagandahan. Alam mo ba yung salita ng Diyos, napakaganda niya? At napakaganda sapagkat dito nangungusap ang Panginoon. Ito ang boses ng Panginoon. Ito yung lingwahe ng Diyos, ang kanyang banal na salita. At nakita rito natin nakilala natin ang Panginoon. Nakilala natin kanyang plano at higit sa lahat, nakita natin yung realidad kung paano yung eternity, mga kapatid, dumating sa atin dito. Kasi hindi mo maabot yung walang hanggan eh. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, pinaglapit yan, naabot natin yung eternity. So, yung panahon natin at sa eternity, naabot niya. So, eternity touch our time. Diba? Amen, mga kapatid? Kasi meron na tayong buhay na walang hanggan dito pa lang. At ito yung kinagagalak natin na nakalasap tayo, sabi rito sa ating binasa, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Alam mo, nung kami umuwi ni Esterbel, lagay ko lang muna sa example sa pagkain. Pagpunta ka sa Pilipinas, puro fresh lahat yung mga pagkain, lalo na sa mga seafoods. Compare mo rito sa abroad, puro frozen. Iba yung sarap. Iba yung pagkaluto. Mura pa. Mga kapatid, kung ilalagay mo sa spiritual, mas masarap itong galing sa Panginoon, libre pa. Ipagpapalit mo pa ba yung salita ng Diyos sa salita ng tao? Ipagpapalit mo pa ba yung katwiran ng Diyos sa katwiran ng tao? Dito na tayo. Pag natikman mo ang isang bagay na masarap, hahanap-hanapin mo yun at i-compare mo ang iba. Mga kapatid, napakapalad natin sapagkat nalasap na natin yung, sabi rito sa sinabi natin sa verse 5, nalasap natin ang mabuting, salita ng Diyos. This is a heavenly food. Pagkain makalangit. Amen, mga kapatid? Amen. At ano pang susunod dyan? Powers of the age to come. Yung kapangyarihan. Sabi niya, kapangyarihan ng panahong darating. Ano yung kapangyarihan sa panahong darating, mga kapatid? Dumating na yung kapangyarihan, pero mga kapatid, mayroong kapangyarihan pa rin darating. Darating ang judgment. Mga kapatid. Hindi natin maiwasan yun.
Darating ang kamatayan. Hindi natin maiwasan yung mga. Sabi nga, inevitable, darating at darating. Hindi natin mapapahindihan. Ngunit isang bagay na dapat natin makita, mga kapatid, na that foretaste of heaven point to that power to come sa pamagitan ng Panginoon para tayo ay maghanda. Amen? Tayo maghanda at ito ang nagbibigay sa atin not only babala, hindi na kundi direction na sa mga huling araw ito ang gagawin natin. Na mayroon tayong kakaharapin ng mga trials, temptation, may mga problema, may mga kalungkutan dumarating, may namatayan. But we have to overcome the trials. Dahil hindi ito ang magiging dahilan na tayo humiwalay sa Panginoon. Amen, mga kapatid? It gives us that urgency na higit pa tayo magsumikap. Higit pa tayo maging matapat sa Panginoon. It gives us that faithfulness na whatever comes, hindi tayo dapat tayo maging tapat sa lahat ng oras. At higit sa lahat, the foretaste of heaven point to the full glory to come. Dito sa Revelations, chapter 21, verse 3 and verse 4, sabi niya, and I heard a great voice out of heaven, saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. Amen? And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Anong tinutukoy nito, mga kapatid? Sa langit, yung buhay sa langit. Kasi hindi niya pag tinutukoy niya dito pa sa lupa, ay meron pang kamatayan eh. Meron pang kalungkutan, may pag-iiyak, meron pang sakit. Ito tinutukoy doon sa langit. So kung ibinigay sa atin partial lang dito, na patikim na langit, di doon bibigay sa atin yung full version. Mga kapatid, amen? Amen. Na makakasama natin ang Panginoon. So the foretaste of heaven, ibinigay na basis natin yan upang higit tayo magkaroon ng motivation na tayo ay pupunta sa langit. So mayroong pangako ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Mayroong pangako na tayo ay maging matapat. Ngayon sabi natin kuminsan, mayroong problema. Mayroong sakit, may mga pahirap, may mga tukso, mga pagsubok. Pero anong sabi ng Biblia? Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, sabi ni Pablo, ay hindi karapat-dapat. May tumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mga minamahal na kapatid, salamat sa Panginoon na kahit patikim lang ng langit, dito pa lang ay nagagalak na tayo. Dito pa lang, mga kapatid, ay nagbigay ng isang dakilang hangarin. It's a great purpose. Binigyan tayo ng isang purpose, a godly life. Mayroon tayong buhay na mayroong patutunguhan. Kaya in-encourage natin ang bawat isa na we have to share the Word of God. Kung natin natikman ang patikim ng langit na ito, may share natin sa lahat. Sa ating mga kapamilya, lalo na ating mga kapamilya, mga kapatid. Kamag-anakan, mga kaibigan, mga co-workers, na mayroon palang mas masarap na buhay na nakahanda sa atin. Dito pa lang sa lupa at higit sa lahat. Sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mayroon ding warning.
yung taste of hell. The foretaste of hell and punishment. Manawa, ito rin ang maging deterrence na hindi tayo hihiwalay sa Panginoon. Kung babalikan natin na sabi rito sa ating teksto, sapagkat tungkol sa maminsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at sa manakabahagi ng Espiritu Santo, mga kapatid, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang sarili ng anak ng Diyos at nilagay na muli siya sayag na kahihin. Alam niyo ba na yun yung patungkol dun yun sa blasphemy? Blasphemy of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kahit sa mga mensaheng ito, nawa tayo ay napagpapalad. Kaya pinabalik ko ang